Hello, Kathden fans! So, parehong may bagong blessing sa Kathden. Nagulat ako dito kay Ma'am Catherine, no? Si Sir Alden, ito na, no? Nagsisimula na naman siya, mga kasambreros. Kasi yung, nagkaroon na siya ng meeting, no? Kay Ma'am Margot Torres at saka sa kay Sir Lino Cayetano, mga kasambreros. Kindred Spirits, mga kasambreros. Ito po ay parang mga bosses ng McDonald's, mga kasambreros. So, kasi iba yung sa Heritage sa Laguna, tapos sa Binyan, tapos ito yung pangatlo yata, mga kasambreros. So, magkakaroon din tayo ng panibagong update dito. So, dito nga ay kasama, no, at saka hug ni Sir Alden, mga kasambreros, si Ma'am Margot Torres, mga kasambreros. So, si Sir Lino Cayetano naka-tag din po dito, no? Posted po ito ni Sir Alden sa kanyang Instagram account, mga kasambreros. So, parang bata pa rin, no? Hindi ko lang kung mag-asawa itong si Sir Lino Cayetano, mga kasambreros, at saka si parang nanay niya yata ito, no? Pero correct me if I'm wrong, mga kasambreros. Or baka business partner lang sila, mga kasambreros, ni Ma'am Margot. Pero aabangan po natin yan. So, ang post, ang kanyang hashtag dito is love ko to. Dito sa isa, kung kaya related sa McDo, mga kasambreros, kasi nga sinabi niya love ko to, mga kasambreros. So, sobrang no, lahat ng clients ni Sir Alden, si Sir Pat, no, talagang clingy siya, physical touch talaga, mga kasambreros, ang isa sa mga love languages ni Sir Alden, and quality time, no. Talagang spends time, mga kasambreros, sa mga taong mahalaga sa kanya, mga kasambreros. And sobrang clingy, parang bata. Parang bata, mga kasambreros, sobrang clingy talaga. Parang pag close ka sa kanya, hindi talaga may iwasan na hindi ka maakbayan or hindi mahag, mga kasambreros. And ganun po siya, mga kasambreros. And then sa mga Catherine, nagulat ako dito, no? Meron siyang bagong, alam ko, cellphone brand din ito. If I'm not mistaken, ay Realme. Nakakulay yellow siya, mga kasambreros, no? Posted ito ni Ma'am Naybara. So, naka-yellow siya, mga kasambreros, no? Tapos, ang kulit niya, phenomenal box office ni McQueen. Tapos, kulay dilaw. Ang Realme kasi dati, no, meron akong video dito. Ay, ng brand endorser siya ay dilaw, no? Yung isa sa mga color themes ng Realme na brand na cellphone, mga kasambreros. So, yung iba black, yung iba naman gray, parang silvery na sci-fi, mga kasambreros ang dating. Pero dito ay hawak-hawak niya ang cellphone. Pero yung cellphone parang kalahati lang yung nakuhaan sa camera, mga kasambreros. So, sa sort of parang teaser, mga kasambreros. So, ang ginawa niya, phenomenal box office queen dito. So, parang suot-suot na rin dito itong, hindi ko lang kung brooch ito na sing-sing, mga kasambreros, or hindi. Pero parang magkasing hogi sila ng brooch, mga kasambreros. So, tatlong pictures, no, ang dinrap ng Realme. So, abangan din natin to, no? Parang magkapareho sila ng pattern ni Sir Alden. Ni Sir Alden, ganun din, cellphone din yung susunod na magiging big event niya, mga kasambreros. So, aabangan natin ito, mga kasambreros, ha? And then si Sir Alden at ang kanyang mga classmates, so yun pala yung kanina, nung nag-post siya ng parang gubat, doon pala talaga sila sa gubat, mga kasambreros. So, Batch 82 Jungle Survival. So, parang meron silang part ng kanilang, so nag-aral, no? Si Tisoy today, mga kasambreros. Dito parang, kasi di ba pag halimbawa na-crash yung eroplano, so di ba parang yung ganong instances. So, kailangan kapag nasa gubat ka, kunwari nag-landing, mga kasambreros, yung eroplano, so kailangan marunong ka ng survival. So, ito yung parang part ng kanilang lessons, mga kasambreros. So, ang papalad, no, ng si Sir Alden, sorry pa, yung classmate na isa dito, tinakpan niya yung mukha, tapos parang ang kulit talaga ni Sir Alden, mga kasambreros. So, tinakpan niya yung mukha ng isa, tapos parang tapos sobrang kulit talaga. So, ayun, no, talagang parang na-miss ko tuloy mag-aral ulit, no. Pero hindi na pwede, mga kasambreros. So, Sir Alden ay talagang parang mga kasing idaran niya lang talaga itong mga classmates niya, mga kasambreros. Parang bata niya pa dito, oh, tingnan nyo. Kasi parang yung itsura niya ay parang mas bata pa, tsaka maliit, mga kasambreros, tingnan sa malayo, no? Hindi siya gaanong buffy or parang fluffy dito or puffy, mga kasambreros dito, no?
hindi siya gaanong umbok dito kasi malayo. So parang maliit pa ng itsura niya kumpara dun sa mga classmate niya mga. So kung tututukan niyo po talaga, no, so para lang siyang magkasing idaran sa mga 20s or mga siguro 20s or 19, no, ang mga batang ito, mga kasombreros. So ayun po. Yung iba dito parang mas mature pa tingnan sa kanya. So pero ang kulit lang, no, kasi nga ay parang tropa-tropa, tsaka yung classmates niya tropa-tropa niya lang talaga. So siguro siguro enjoy din sila kasi nga gustong-gusto niyang pagpipiloto. So lahat ng activities na meron ang pagpipiloto ay ini-enjoy niya rin, at saka ang lessons, mga kasombreros. So ang kulit lang. And then ito, na-share ko lang ito, mga kasombreros. Sobrang kulit nito kasi ang isang fan or ang dalawang fans na ito, mga kasombreros, nung parang hinimatay sila nung dumaan si Ma'am Catherine, mga kasombreros, doon sa may beautycon nga nila na first day sa Cream Silk, mga kasombreros. So sabi naman, nagko-comment, sabi nila parang same feeling daw yung mararamdaman nila. Parang naano sila ng tawag si Sir MJ nandun sa kabila, para silang na shock or na parang tawag dito yung aura ni Ma'am Catherine hindi nila kinaya kasi nga sa sobrang ganda, mga kasombreros. Para silang nagulat na kinikilig, mga kasombreros, ang dalawang ito. So sabi ng mga nag-post ay parehong feeling din yung mararamdaman namin siguro kapag lumapit si Ma'am Catherine. So para mga hosts ito na pero sila din ay na parang nagulat, na starstruck. Ngayon para yung na-stand, mga kasombreros, na-stand sila sa kagandahan ni Phenomenal Box Office Cinema Queen nung lumapit na, mga kasombreros. So stunning at saka nakaka-starstruck talaga, mga kasombreros, ang beauty ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasombreros. So ang kulit lang kasi ang mga parang syempre kahit girls sila ay meron silang paghanga, no, sa kanilang kapwa girl, mga kasombreros. Yun nga ay kaya Ma'am Catherine, no. So and then ito last item natin, so next item natin ito, mga kasombreros, no. Si Mami Min ay nag-post na nagpa-dental check-up, mga kasombreros, si Baby QQ, no. Ang kulit lang kasi yun nga, no, talagang kahit bata pa ay pinapangalagaan nila yung kanilang ngipin, no. Same goes with Ma'am Catherine, kung kaya walang sira ang kanilang ngipin, mga kasombreros. So yung CAD, yung Center for Advanced Dentistry, ito yung kanilang official or family dental clinic na pinapacheck-upan, mga kasombreros. So posted ito ni Mami Min Bernardo, mga kasombreros. So good job QQ, nasabing gano'n. Tapos sina Kay at saka si Tin, mga kasombreros, ayan dito, no, kasama yung doctor or ang dentista. So yun po, ang cute lang kasi napapangalagaan yung kanilang ngipin, mga kasombreros, sa murang edad pa lang. So ayun po, no. Alright, so actually that is it, no, sa ating Kathleen items, mga kasombreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 2, 2025, Tuesday na po. Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po, Sa Sinapupunan pa lang. Psalms 139 verses 13 to 14. For you, God, formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Napakaganda nito, mga kasombreros. Ibig sabihin po dito, no, kung itatranslate natin, ay sa sinapupunan pa lang, no, alam na ng Panginoon, at saka nakikita niya, siya actually ang nag-form ng mga nerves, ng mga organs. Naisip ko minsan, no, grabe ka-complicated, ka-complex yung organs ng tao, yung mga nerves, yung tissues, yung mga brain cells natin, yung ating digestion process, yung ating respiratory system, yung ating breathing system, yung ating mga lahat ng meron tayo, no, yung ating mga ugat, yung ating mga balat, yung ating mga ngipin, yung ating mga mata. Para tayo nakakita, no, kung isipin mo talaga in details, mga kasombreros, na kumbaga pa kung hihimay-himayin mo ang hibla,
ay sobrang ano na kumbaga pa grabe ang Panginoon na gumawa sa atin na paano tayo mag-isip, no? Dahil sa talino ng tao, nakarating na sa buwan ang mga tao, no? May mga nakarating na sa kalawakan, sa universe. Dahil sa talino ng mga tao, may mga nakasisid na sa pinakamalalim na parte ng mundo, na Mariana Trench, mga kasambreros. Dahil sa talino ng tao na binigyan ng Panginoon ay nakaakyat na sa pinakamataas na tuktok ng bundok sa Mount Everest. So, ang dami, no? Yung mga gadgets, di ba? Yung cellphone, yung computer, yung laptop, yung mga tawag dito, yung mga inventions ngayon like ang dami, no? Ang dami actually may electric fan, no? May ilaw, may electricity, no? May satellites, may telescopes, may camera, may ang daming inventions kung isa-isahin mo. Dito mo nakita talaga na grabe ang Diyos kasi nagtanim siya ng mga potential at saka skills at talents sa loob pa lang ng sinapupunan ng tao, no? ng nanay natin, mga kasambreros. So, grabe. Dito mo makita na kung gaano ka wonderful at gaano kadakila ang magawa ng Panginoon, especially sa ating mga tao. Na ang tao ay maliit lang pero nakaka-drive ng napakalaking barko, no? Napakalaking at saka sa papawid, yung aeroplano, no? Yung bus, yung mga malalaking truck, mga kasambreros. So kung isipin mo talaga ay mamamangha ka sa kadakilaan ng Panginoon na reflect, no? Sa atin mga kasambreros na kanya mga nilikha. And yung Psalms 139:13-14 ay about acknowledging that God is the creator of life, no? Siya talaga ang lumikha sa atin mga kasambreros, intricately forming every individual with care and love. Napaka-loving at sweet nito mga kasambreros na verse actually. So nag-emphasize ito ng idea na bawat isa sa atin, no? Bawat isa sa atin ay intentionally crafted by the divine creator. So yung ating Panginoon mga kasambreros sa langit, no? Siya ang lumikha ng langit ng lupa at ng sangkatauhan. It is a beautiful reminder of our inherent value and worth in the eyes of God. So, kung tayo po ay na-feel natin na wala tayong halaga sa ating pamilya, sa ating environment, sa ating surroundings, sa mga tao sa paligid natin, so always remember that God values you so much and He loves you so much, no? He even sent His own begotten Son, Jesus Christ, para po sa iyo at sa atin mga kasambreros. And when we reflect on that fact, on the fact that we are fearfully and wonderfully made, we recognize the unique qualities, talents, and characteristics that make us who we are. God's handiwork in creating us showcases His infinite wisdom and love for us as His children. So grabe, no? Kung isipin mo talaga, mag-pray ka, for example, mananalangin ka, and try to internalize, no, meditate, no, contemplate at saka isipin ng malalim kung gaano ka taas, gaano ka dakila, gaano kalalim, gaano kahaba, gaano ka lawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin mga kasambreros, no, na tayo pa ay representation ng kanyang masterpiece. Kumaga pa sa isang artist ay siya yung sa lahat ng pinaka magaling mga kasambreros na mag-drawing or gumawa ng painting mga kasambreros, pero Jesus Christ or God chosen us as the greatest and yung may highest value ba, may pinaka mahal na halaga mga kasambreros. So sabi dito, powerful message ito na nagsispeak to the intimacy and intentional creation of each individual by God. These verses highlight the personal nature of God's relationship with us and His intricate involvement sa ating buhay. So, kung pa ang Diyos natin ay hindi niya tayo ginawa na parang tapos paglaruan, parang gagawing puppet, na hindi po ganoon mga kasambreros. Ginawa niya tayo rooted sa pag-ibig. Ginawa niya tayo out of love mga kasambreros, not out of hate, na di ba yung mga tao na, galit ako ngayon, so gagawa ako ng tao. So, hindi po ganon. Gusto niya ng extended family. That is why He created us. And hindi niya ikakatuwa na magparusa, no? Kasi ang ibang tao, Diyos siya, ba't ba siya nagpaparusa? Bakit niya pa ginawa ang impyerno? Ang impyerno po, hindi po yan ginawa para sa tao. Ginawa po yan sa mga taong, sa mga anghel na nagrebelde sa kanya, na pinangunahan niya ni Lucifer, mga kasambreros, turned into Satan na pangalan. And then yung 1/3 ng mga anghel sa heaven ay kumaga pa sumunod sa kanyang gawin. And then yung mga tao na talagang sumusunod sa kanyang gawin na masama mga kasambreros, so yun po yun. Kasi ginagawa nilang Diyos no? Kung ang Diyos natin ay Diyos natin, no, si Lord mga kasambreros, si Lord Jesus Christ,
ay siya po yung susundin natin, no? Yung kanyang gawa, Christ-likeness ang tawag doon. Yung kanyang ugali, no? Loving, patient, humble, forgiving, no? Maawain, and so on. Tapos kung si Satan naman ang iyong Diyos, ay syempre susundin mo, maging masama ka, no? Wala kang panahon sa Biblia, wala kang panahon sa gawain ng Panginoon. Mainggitin ka, at saka mayabang, at saka lahat. Kung ano ugali niya, ganun din po mga kasus. Kung tayo po ay Christ-like, so ugali ni Kristo ang ating tutularan. So kung tayo po ay masama, so syempre ang ugali ni Satanas din, na opposite sa Panginoon or kay Lord Jesus Christ. So yun din po yung susundin natin mga kasimers, as simple as that. So yung mga related na verses sa Psalms 139 verses 13 to 14 ay ito ang Jeremiah 1:5, no, at saka Ephesians 2:10, and then Isaiah 64:8 na kung saan ay na nagsispeak about sa handiwork ba, yung greatness ng paggawa ng Panginoon sa atin mga kasembreros. So ito yung highlight nun. In a world where many struggle with self-worth and identity, these verses provide a profound reminder of our inherent value and purpose. They encourage us to see ourselves through God's eyes, recognizing that we are intentionally and wonderfully made mga kasembreros. So wonderfully, ibig sabihin hindi tayo nilikha ng Panginoon na putyo-putyo, no? Or parang ordinary lang mga kasus. Talagang may hiningahan niya nga tayo, no? He breathed us through His nostrils and gave us life mga kasembreros. That is why yung hangin is a representation ng kanyang pag-ibig sa atin ng buhay, no? Kasi nga hiningahan niya tayo mga kasembreros. So kung kaya araw-araw, no, huwag tayong makalimot talaga sa kanya na magpasalamat sa pagkain, bago matulog, bago gumising, and so on. Kung walang pinipiling panahon kasi at oras at saka lugar eh. Kahit nasa CR ka, nasa kwarto, nasa trabaho, nasa daan, nasa sasakyan, and then, kahit saan ka mga kasembreros, you can absolutely pray because our God is just one prayer away mga kasembreros. So ganun po ka-intimate at ka-close ang ating Panginoon when we call on Him. Alright? So yun actually sa ating Word of God, ha? Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and recognition that God has made us with wonderfulness and marvelousness, mga kasembreros, and intricacy and intimacy and closeness, mga kasembreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.